Okay, heto. Paano kung ang tanging paraan para linisin ang isang lupang nadungisan ng isang matinding krimen ay sa pamamagitan mismo ng dugo ng may sala? Oof, ang bigat agad. Ang bigat, di ba? Pero pag-usapan natin to ng mas malaliman. Kasi ang misyon natin ngayon ay suriin tong isang material na theological na binigay mo sa amin. Oo, Ang sentro ng usapan dito ay isang konsepto na hindi masyadong karaniwan. Ang ideya ng pagbabayad sala o atonement hindi lang para sa tao kundi para sa buong universo. para sa lahat. Titingnan natin kung bakit, ayon sa pananaw na ito, yung pagpaparusa sa nagkasala ay isang mahalagang hakbang para maibalik ang kaayusan. At kailangan nating linawin, hindi lang ito simpleng hustisya na parang sa korte. Hindi? Hindi, ang pinabuusapan natin dito ay isang malawak na pananaw kung saan ang isang krimen, lalo na yung pagdanak ng dugo, ay nagiiwan ng isang uri ng marka, isang stain. Isang marka. Oo, hindi lang sa biktima o sa salarin, kundi sa mismong lupa kung saan ito nangyari. At hindi lang yan, pati na rin sa kamalayan ng lahat ng nilalang na nakasaksi nito. Wow! Kaya ang malaking tanong na sinasagot nito ay, paano mo tatanggalin ang ganong kalalim na marka para maibalik yung orihinal na kaayusan ng lahat? Sige, himayin natin yan. So, ang sentral na ideya sa material ay ito. Ang lupang tumanggap ng dugo ay mababayaran lamang sa pamamagitan ng dugo ng nagpadanak nito. Yun. Teka, parang ang brutal pakinggan. Pero nililinaw dito na hindi naman ibig sabihin na ang lupa mismo ang may kasalanan, tama ba? Tama. Paanong nangyaring kailangan itong bayaran? Magandang tanong yan, kasi dyan papasok yung kakaibang lohika nito. Isipin mo na ang lupa, wala siyang sariling pag-iisip or free will. Okay, wala. Hindi ito pwedeng pumili ng tama o mali. Kaya yung paglilinis o pagbabayad sala para sa lupa ay hindi parusa. Ito ay mas katulad ng pag-alis ng dumi. Kumbaga, isipin mo yung lupa bilang isang salamin ng moralidad ng mga nakatira dito. Kapag may nangyaring krimen, parang nagtapon ka ng putik sa salamin. Okay. Hindi kasalanan ng salamin na madumi ito, pero kailangan itong linisin para maipakita ng malinaw kung ano ang dapat. Gets ko na. So, yung paglilinis, hindi para sa kapakanan ng lupa mismo. Parang kapag naglilinis ka ng bahay, Eksakto. ginagawa mo yon hindi para sa bahay kundi para sa mga nakatira dito. So ang paglilinis sa lupa ay para sa mga nilalang na naninirahan dito. Isa lang siyang panlabas na simbolo. Yun nga, ito ay isang physical representation ng isang moral and spiritual reality. Kapag nilinis mo yung lupa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng hustisya sa salarin, nagpapadala ka ng mensahe. Mensahe sa buong komunidad. Oo, sinasabi mo na hindi natin ito palalampasin, ibabalik natin ang kaayusan. At yung prosesong yon ng pagbabalik ng kaayusan sa labas, yun din ang nag-uumpisa ng paglilinis sa loob. Sa puso at isipan. Sa puso at isipan ng mga nilalang na may free will. Sila yung tunay na apektado ng krimen. Okay, so apektado pala ang lupa at ang paglilinis ay para sa mga tao. Pero paano eksakto nangyayari yung pagdumi na yan? Hindi naman siguro literal to. Anong epekto nito sa isip ng mga tao? Diyan na pumapasok yung konsepto ng kanino ng kasalanan. Anino ng kasalanan? Ang krimen daw ay hindi lang isang event na natatapos. Nag-iiwan ito ng isang klase ng psychic residue, isang impluensya na naguudyok sa iba na gumawa rin ng masama. Okay, gets na natin yung paglilinis sa lupa. Pero ang talagang nakakagulat sa material na to ay yung ideya na ang kasalanan ay parang isang virus. Magandang analogy yan. Hindi lang ito nananakit ng biktima, kundi kumakalat at nakakahawa sa mismong kamalayan ng komunidad. Yan ba yung anino ng kasalanan? Eksakto. At para mas madaling maintindihan, nagbigay ng mga halimbawa. Kunwari, nakita ng isang anak na pumatay ang kanyang ama. Nako, Nagiiwan yun ng marka sa isip niya na posibleng magtulak sa kanya na gawin din yun. O kaya, kung lahat ng tao sa paligid mo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sobrang hirap para sa'yo na manindigan. mahirap maging iba.
Oo, sobrang hirap. Habang lumalakas yung impluensya ng kasalanan sa isang community, mas nagiging normal ito. At kapag normal na ang kasamaan, mas mahirap nang gawin ang tama. At diyan ngayon kumukonekta ang layunin ng parusa. Kaya pala ang pagpatay sa kriminal sa kontekstong ito ay hindi lang para pagbayarin siya. Hindi lang. Ito rin ay isang paraan para putulin yung cycle, para pigilan yung pagkalat ng virus. Tama. Sinasabi dito na kapag nakita ng iba yung parusa, namamatay din daw yung pagnanasang gumawa ng krimen sa puso nila. Parang isang malakas na statement na hindi ito okay, may hangganan to. At ang mas malalim pa dyan, inilalarawan ng paghatol na ito bilang isang anyo ng pag-ibig. Sandali, teka. Medyo mabigat yun. Ang paghatol ay isang anyo ng pag-ibig. Sa unang dinig, parang magkasalungat yan. Paano ba yun naging pag-ibig, lalo na kung kamatayan ng parusa? Nagiging pag-ibig siya kasi ang focus ay hindi lang sa nagkasala, kundi sa buong komunidad. Sa mas nakararami. Oo, ito ay pag-ibig sa mga inosente na kailamang protektahan. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng hustisya, pinoprotektahan mo sila mula sa karagdagang pinsala. Okay, makes sense. Ipinapakita mo na may halaga ang mga batas at ang buhay ng bawat isa. At yung pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng lahat, sa huli, isang paraan din pala para ipakita ang pag-aalaga o pag-ibig sa komunidad. Okay, so yung parusa para pala putulin yung cycle of violence? Pero parang may kulang. Kung susundan natin yung lohika, si Adan ba talaga, bilang representasyon ng sangkatauhan, ang pinagmulan ng lahat ng to? Magandang tanong. May mas malaki pang salarin sa likod niya. Anong sinasabi ng material tungkol dyan? Magandang pag-uisa yan. Dahil dito na lumalawak ang scope ng usapan mula sa isang krimen sa lupa papunta sa isang cosmic conflict. Okay, cosmic na. Ipinapakilala dito ang isang hierarchy ng pananagutan. Si Adan ay itinuturing na isang kasabat o accomplice. Kasabat lang. Oo, pero mayroong pangunahing salarin o principal offender. At ito raw ay si Satanas. So may principal at may accomplish. Ang implikasyon niyan ay malaki. Kung ang kasabat, si Adan, ay kailangang managot sa pamamagitan ng kamatayan, ano pa kaya ang parusa para sa utak ng lahat? Iyon ang punto. Ayon sa logika nito, si Satanas ang nagtulak kay Adan. Kaya ang pananagutan ni Satanas ay doble. Doble. Mananagot siya sa sarili niyang pagrebelde at mananagot din siya para sa lahat ng kasalanan na idinulot ng kanyang panunukso sa iba. Pasan niya lahat. Pasan niya ang bigat ng lahat. Kaya kung kailangan ng dugo para linisin ang lupa, kailangan din ng kamatayan ng pinaka-source ng kasalanan para linisin ang buong universo. Pero paano yung konsepto ng dugo ni Satanas? Nililinaw sa material na bilang isang anghel, wala siyang pisikal na dugo. So anong ibig sabihin ng pagdanak ng kanyang dugo? Isa itong simbolikong pananalita. Ang pagdanak ng dugo niya ay tumutukoy sa kanyang tuluyang pagkasira o kamatayan sa pamamagitan ng isang makatarungan hatol. Okay. Ito ang sukdulang kabayaran at dito binibigyan ng malaking diing yung pagkakaiba nito sa ginawa ni Jesus. Ang kamatayan ni Satanas ay hindi isang substitutionary atonement. Teka, linawin lang natin. Yung substitutionary atonement, yan ba yun yung konsepto na may isang tumayo para bayaran ng kasalanan ng iba? Tulad ni Kristo para sa atin? Oo, yun. Bakit mahalaga sa pananaw na to na hindi ganoon ang nangyayari kay Satanas? Eksakto. Mahalaga yan dahil binibigyan diin ito na ang hustisya dito ay direkta at personal. Hindi pwedeng ipasa sa iba ang sariling pananagutan. Walang proxy. Walang proxy. Ang kamatayan ni Satanas ay hindi pagliligtas sa iba. Ito ang mismong pagbabayad niya sa sarili niyang mga kasalanan at sa pinsalang idinulot niya. Siya ang ugat ng virus, di ba? Siya ang source. Kaya para tuluyang gumaling ang universo, kailangang alisin ang ugat mismo. Ang kamatayan niya ang mag-aalis sa lahat ng kasinungalingan na kanyang ikinalat. So kung aalisin na yung pinakaugat ng problema, ano na yung itsura ng mundo pagkatapos? Anong endgame nito?
Ano ang mangyayari kapag naganap na ang lahat ng paghatol at paglilinis na ito? Inilalarawan dito ang isang estado ng, total restoration. Isang kumpletong pagbabalik sa dati o baka mas maganda pa. Okay. O, kasama rin dyan ang pagtatapos ng sumpa sa katawan. Mawawala na raw yung mga makamundong pagnanasa na nagtutulak sa atin na magkasala. At teka, may nabasa ako, pati mga hayop? Oo, at yon ang pinaka-fascinating. Maging ang mga hayop daw ay makakalaya mula sa kalupitan ng law of the jungle. Survival of the fittest, wala na. Wala na. Ang leon at tupa ay magkakasamang mamumuhay ng payapa. Isang universal na kapayapaan na magtatagal daw ng 1,000 taon, isang cosmic Sabbath. Isang mahabang pamamahinga. Oo, para sa buong nilikha. Napakagandang isipin yan, pero hindi ba't parang kinokontra nito yung ideya ng free will? Kung aalisin lahat ng tukso, may pagpili pa ba tayong natitira? Ipinipilit sa material na ang free will ay laging nandoon. Binigyan daw ng Diyos ang lahat ng kakayahang pumili. Hindi sila nilalagay sa sitwasyong imposibleng hindi magkasala. Okay. Kaya ang hatol kay Satanas at sa mga sumunod sa kanya ay hindi lang parusa. Ito ay pagpapatunay sa katarungan ng Diyos. At yung pagpapatunay na yun ang nagpapanumbalik ng tiwala at kapayapaan sa buong universo. Paanong nagpapanumbalik ng tiwala ang isang hatol? Kasi kapag nakita ng lahat ng nilalang mula sa mga anghel hanggang sa mga tao sa ibang mundo kung meron man, na mayroong malinaw na resulta ng bawat pagpili, Na may consequences? oo, at nananaig ang katarungan, nabubuo muli ang tiwala nila sa sistema ng universo. Ang paghatol ay nagiging pundasyon ng isang bagong simula kung saan ang lahat ay panatag. Panatag dahil napatunayan na ang kabutihan ay nagwawagi at ang kasamaan ay may tiyak na katapusan. Eksakto. Pero di ba't masakit isipin na kailangan pang pagdaanan ng lahat ng yon? Dito pumapasok yung isang mapait pero mahalagang sangkap, ang pagdurusa. Oo. Sinasabi dito na ang mga terribling alaala ng kasalanan at paghihirap ang naging daan para lubos na maunawaan ng mga nilalang ang pag-ibig at katarungan. At ito marahil ang sagot sa malaking tanong na bakit hinayaan ang kasamaan? Sinasabi dito na ang buong kasaysayan ng kasalanan, pagdurusa at pagtubos ay nagsilbing isang malawak na object lesson para sa buong universo. Isang aral para sa lahat. Parang hindi mo lubos na mapapahalagahan ang liwanag kung hindi mo naranasan ang dilim. Ang karanasan sa sakit ang nagbigay linaw sa tunay na halaga ng pag-ibig at kapayapaan. At dahil sa aral na yan, Ang pagpili sa kabutihan sa hinaharap ay magiging permanente at hindi na kailanman mauulit ang pagbagsak. so ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo? Nagsimula tayo sa isang tila brutal na ideya ng paglilinis ng lupa gamit ng dugo, pero dinala tayo nito sa isang napakalalim na paglalakbay. Sobrang lalim. Mula sa isang krimen, sa paggalat ng kasalanan na parang virus, hanggang sa isang cosmic na paghatol at sa pangako ng isang buong universo na nanunumbalik sa kapayapaan. Mula sa isang patak ng dugo, umabot tayo sa pag-asa ng isang bagong simula para sa lahat. At ito ay nagiiwan sa atin ng isang mahalagang tanong na maaari mong pag-isipan. Sinasabi sa material na sa huli, ang mga alaala ng sakit at pagdurusa ay maglalaho para magbigay daan sa ganap na kapayapaan. Okay, para makalimut na. Ngunit, kasabay nito, sinasabi rin na ang mga terribleng alaala na ito ang nagpatibay at nagbigay ng malalim na pag-unawa sa mga nilalang. So, Gayon, paano natin bibigyang halaga ang isang masakit na alaala na siya mismang naging susi sa ating mas malalim na kaalaman? Lalo na kung ang ganap na kapayapaan ay nangangailangan ng paglimot dito. Posible bang magkaroon ng kapayapaan nang hindi binubura ang aral na dulot ng sakit?